Sa ibang balita, naparalisa ng welga ang operasyon ng LRT. Ipinag-utos kaagad ng Labor Department na magsibalik sa trabaho ang mga empleyado, pero hindi malinaw kung susunod ang mga welgista sa naging kautusan. May report si Ronald Estella. Walang ibinigay na babala. Kanina'y bigla na lamang nagulat ang maraming commuters. Paralisado ang operasyon ng LRT, partikular ang biyaheng Monumento hanggang Baclaran. Pinatay namang strikers ang main power source. Maraming tren ang tumigil kahit na hindi pa nakakarating sa mga terminal. Naglagay din ng mga strikers ng mga batong pangharang sa riles para matiyak na hindi makakadaan ang mga tren. Dagdag na insentibo ang kahilingan ng mga nagwewelga. Nilalabanan din ng mga ito ang planong privatization ng LRT. Naglabas na ang Labor Department ng Return to Work Order para tumigil na ang protesta ng mga empleyado at magbalik sa normal ang operasyon ng LRT. Ronald Estella, ABS-CBN News. Halos 400,000 na pasahero araw-araw ang maapektuhan ng welga sa LRT, kaya't nakatakda nga ipatupad ng mga otoridad ang Return to Work Order. Ang mga nagwewelga ay empleyado ng Metro Transit Organization. Ito ang kumpanyang nagpapatakbo ng LRT sa bisa ng isang kontrata sa pamahalaan. Sa isang pulong kahapon, inirekomenda ng Department of Transportation, PNP at Light Rail Transit Authority sa Labor Department na bigyang kapangyarihan ng mga pulisya na ipatupad ang Return to Work Order sa paraang naaayon sa batas. Maaari itong ipatupad ngayong umaga. Humihingi naman ng 10 milyong piso ang grupong dumukot sa aming ABS-CBN cameraman na si Val Cuenca at researcher na Maan Macapagal. Natukoy na rin ng otoridad ang nasa likod sa pagkidnap ng dalawa. May report si Erwin Tulfo. Ipinamadali ni Sulu Governor Abdu Sacortan ang pagtuntun sa mga dumukot sa ABS News Team sa hulo na sina Val Cuenca at Maan Macapagal. Sa pamagitan ng isang emisaryo ni TAN na kumpirma na hawak ng pamangkin ni Commander Radulan Sahiro ng dalawa. Ipinarating ng grupo ni Muin na kailangang may katumbas sa 10 milyong piso ang kalayaan ni Cuenca at Macapagal. Kinidnap ang dalawa kahapon habang pabalik sa hulo mula Patikul. Katatapos lamang kapanayamin ng dalawa si Abu Sabaya, isa pang commander ng Abu Sayyaf, nang maganap ang insidente. Ang driver ng sasakyan ni Cuenca at Macapagal na lang ang nakabalik sa hulo para i-report ang pagkidnap sa dalawa. Gayon din sinabi ni Ta na hindi pa rin natutuloy ang inaasahan sanang pagpapalaya kanina ng 3 Malaysian hostages. Naiulat na nakaabang sa Zamboanga City si Malaysian Ambassador H.M. Rashad para salubungin ang kanyang mga kababayan. Noong Lunes pa dapat pinawala ng Abu Sayyaf ang natitira pang bihag na Malaysian. Erwin Tulfo, ABS-CBN News, Holosulu. Ayon sa pamunuan ng ABS-CBN Broadcasting Corporation, ipinauubayan nito sa pamahalaan ang kaukulang aksyon kaugnay sa pagdukot kina Val Cuenca at Maan Macapagal. Samantala, kinundina ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas ang pagdukot sa ABS-CBN News Team. Ayon kay KBP National Chairman Serge Remonde, sa kabila ng pagkakataon, espasyo at oras na inilaan ng media sa panig ng Abu Sayyaf ay ang pagkidnap pa ang iginanti nito. Nanawagan ang KBP sa grupo na igalang ang mga mamamahayag tulad ng paggalang ng iginagawad sa karapatan ng Abu Sayyaf na marinig ng publiko. Itinutulak naman ng 3 senador ang pagsasagawa ng Joint Commando Type Operations ng pulis at militar para mabawi ang mga bihag ng Abu Sayyaf. Pabor sina Senador Robert Barbers, Rodolfo Biazon at Gregorio Honasan sa mga alternatibong hakbang laban sa Abu Sayyaf. Nagiging palabigasan na umano ng grupo ang pagkidnap at nagpahiwatig na noon ng mga liderato ng PNP na handa silang magsagawa ng rescue operation. Biglaan kasi yan eh. The element of surprise is there. Normally, nasisave ang hostages eh. Isa ang nasugatan matapos sumabog ang isang granada sa bakuran ng Jolo Cathedral kahapon ng umaga. Ayon sa inisyal na investigasyon, inihagis ng mga sospek ang granada sa isang army detachment sa tabi ng simbahan. Gayunman, sumabit ito sa mga kawayan kung kaya't hindi umabot sa tinatarget na himpilan. Nasira ang ilang bahagi ng simbahan, nabasag din ang ilang salamin ng bintana dahil sa pagsabog. Ang nasugatang biktima ay kinilalang si Julio Halipa, driver ng Notre Dame College Cooperative.
Ibinasura ng Malacanang ang kahilingan ng MILF na ipagpatuloy ang peace talk sa ibang bansa. Bagamat kasalukuyan ng tinatalakay ng pamahalaan kung saan at kailan gaganapin ang naantalang peace talks, tinitiyak ni Press Undersecretary Mike Toledo na dito lamang sa loob ng bansa ito gaganapin. Hinihiling ng liderato ng MILF na gawin sa isang neutral country ang peace talks sa gitna ng pangambang huhulihin ang mga rebelding miyembro ng peace panel bagamat mayroon silang safe conduct passes. Sa aming pagbabalik, Concorde jetliner nag-crash sa Paris, France. 113 pasahero at crew patay. At tampok ang pinakamalaking empanada sa buong mundo. At narito naman ang ating agri-balita sa umagang ito. Ang rice bug o atangya ay isang uri ng tunay na atangya. Ito ay kulay kayumanggi at balingkinitan na may mahabang paa at sungot. Ang mga itlog ay inilalagak ng pahanay sa mga dahon at uhay. Kinakain nito ang nahihinog na butil ng palay. Sinisipsipan nila ang butil ng palay sa pagitan ng lema at palea. Dahil sa panginginaing ito, nawawala ang malagatas na laman ng butil na tinatawag na tulyapis. Ito ang dahilan kaya't nagiging mababa ang uri ng butil at nagbibinlid-binlid. At yan po ang ating agri-balita ngayong umaga. Ang panggising na balita ay hatid sa inyo ng Desistat. Madaling gamitin, magaan sa bulsa. Narito naman ang mga balitang nakalap ng ABS-CBN News Center sa nakalipas na magdamag. Namatay agad ang fish vendor na si Rodolfo Jimenez matapos maatrasa ng Isuzu Elf truck sa barangay San Isidro, Taytay, Rizal kagabi. Agad na tumakas ang driver na nakilala lamang sa alias na Boyet. Pinaghahanap ng mga pulis si Larry Rafael ng Tenejeros, Malabon dahil sa sumbong ng 18 anyos nilang katulong. 3 buwan pa lamang naninilbihan ang katulong mula sa Davao, subalit mahigit na 5 beses na siyang nagahasa ng kanyang among si Rafael. Nagpanggap na NBI at nagmatapang pa si Jess Santos na empleyado ng isang brokerage firm matapos sitahin ng WPD Mobile Unit dahil sa pagsalungat nito sa daloy ng trapiko. Subalit sa bandang huli, natuklasang peke ang pagiging NBI nito at wala pa itong lisensya upang makapagmaneho ng sasakyan.